ayan, inaresto namin si Maduro kasi adik yan eh. Yun ang statement ba? Hindi ba? Hindi ba may droga eh. Pinapabayaan niya, ibig sabihin, walang ano yan, adik. Aha. Ito yung hindi ko mapaniwalaan. Na kaya Kaya hinuli, kaya kinuha nila. kaya eto na. Aha. Kaya binababalaan ko ang iba pang presidente na adik. May biglang dinugtong na gano'n. Arestuhin ko din yan kung sino man kayo. Grabe. Viral ano. ngayon yan. Eh. Baka dinugtong lang yun. Nagtutulad. Aha. Sa tingin ko. Kaya sabi ko, hindi ko pa bine-verify. Pero alam ko, hindi Hindi totoo yun. Hindi totoo. Wala siguro sinabi si Trump na gano'n. I-verify nyo na lang. Baka nga totoo. Ang problema, siyempre, may mga taong Ay, oo, siyempre. hype yan. Ano, ha? Oo. Bagamat yan ay yun ang kanilang puntirya. Ibang issue sa Pilipinas. Yes. Tsak sa ibang bansa, hindi, hindi papatulan yan. Ano, ha? Ngayon, paano ngayon tayo? No? Tayo ba may interest din ba tayo sa kanilang bansa? Sa Venezuela? Venezuela? Ang alam ko, dyan tayo bumibil ng isda. Sa Kamanaba. Sa Valenzuela yan. Valenzuela. Kay Mayor Rex, West Gatchalian yan. Di ba? Venezuela, ang nakikita ko lang yan, maraming dyan Venezuelan beauty. Miss Universe. Miss Universe. Nagsisipanala. Venezuela, lagi na. Hindi ko lang alam, siguro sa DTI, tanong natin, yung direktang... ano ang interest natin sa kanila, no? Tayo, Ukraine. Kagaya ng Russia-Ukraine war, di ba? Hindi naman Ukraine lang ang lumalaban sa Russia ngayon. Yun na nga, oo. Diba? Pero at least ang Ukraine, nag-retaliate talaga sa Russia, no? At saka sinuportahan. Hindi natin alam kung anong gagawin naman ng mga kaalyado ng Venezuela. Sabi nga nila, pagka ganyang may... Yung Ukraine nga, walang langis eh. Siguro, lalo na dito. Ang gawin siguro ng kakampi, dukutin din nila si Maduro at saka si sa Amerika. Ang problema, nasa sentro ng Amerika, no? New York. Nasa Manhattan ba yun? Oo, arraignment nila kahalina ata o kahapon. Naging komplikado po ang mundo. Komplikado na, naging komplikado pa pagpasok ng 2026 dahil sa pangyayari na yan. Yun. Dito nga sa Pilipinas, komplikado na eh. Naging komplikado pa dahil dyan sa Venezuelan incident. Kaya asahan na natin na may mga epekto yan sa atin dito sa bansa natin. Bagamat sa ngayon baka hindi pa natin malaman. Komplikado, no? Komplikado. Yan yung matagal ko nang sinasabi, no, na kung pag-aaralan niyo yung estilo ng Amerika. Ang Amerika kasi, laging yung interest ng bansa nila, basta pumunta sa isang bansa yan, like sa Pilipinas, hindi yan pupunta sa Pilipinas ng yung interest ng Pilipinas lang ang poproteksyonan nila. Kaya nandiyan sa Pilipinas yan dahil sa interest nila. Halimbawa, katulad sa Iraq, anong ginawa ng mga CIA dyan, basically ang mga nag-gather ng ng mga evidence niyan o nagpropaganda niyan, yung mga CIA nila, intel nila papagagawa sila ng mga report na halimbawa katulad kay Saddam, meron daw WMD o weapon of mass destruction, hanggang sa maikondisyon nila yung international community na meron talagang weapon of mass destruction ng Iraq at kailangang mapahinto. Kasi sasabihin niyan, maapektuhan yung baka gamitin sa ibang bansa, bla bla bla. So yun ngayon yung kanilang inuuna nila yung propaganda, and then saka nila i-execute yung interest nila. Kasi kaya naman nila binirayang si Saddam kasi kumukontra na sa Amerika. Yun yung totoo nun. Yung Libya, ganun din ang ginawa nila. Kung natatandaan niyo si Muammar Gaddafi, parang
magtatayo siya ng African na yung money, parang parang gagayahin niya yung European na community o yung European na mga bansa na magkakasama, ang pera lang nila is euro. Yun din ang gagawin sana ni Muammar Gaddafi. So, ang ginawa nitong Amerika, sinulsulan ngayon na sinulsulan yung mga kalaban ni Gaddafi, 'di ba? Siyang nagrebelde. Ngayon, ang dinadahilan nila rito kay Maduro, kaya daw nila kinuha dahil sa drugs, sa pulburon. Hindi totoo 'yon. Ang totoo niyan, unang-una itong si Maduro ay nakakiling sa China at Russia. Pangalawa, yung langis ang target nila diyan, hindi naman yung droga. Kasi pinasasabog nga nila sa dagat yung mga bakit kailangan mo pang kuhanin yung presidente, magkakaproblema ka doon. Kung halimbawa si Maduro isang drug cartel, no? Alam mo na palang nagdadala ng doon, di abangan mo ng abangan sa dagat at kaya mo naman pasabugin, hindi ba? Ba't kailangan mong i-extract si Maduro doon sa sarili niyang bansa, Hindi tayo kumakampi kay Maduro, no? Ang sinasabi ko lang dito, yung kasing mga naratibo niya, nitong Amerika, laging ganon yung propaganda nila na merong weapon of mass destruction, ito si Gaddafi ay diktador, tinan mo, nasira yung Iraq, nasira yung Libya, di ba? Ngayon, ang ginawa nila dito sa Venezuela, dahil kailangan nila yung langis diyan sa Venezuela, kailangan nilang palitan si Maduro, kailangan nilang tanggalin si Maduro, si Nicolas Maduro, para mailagay nila yung kanilang puppet na presidente doon sa Venezuela para ma-extract nila ngayon yung langis doon. Kasi kung hindi nila gagawin yun, mapupunta sa China at sa Russia ngayon yung langis ng Venezuela, napakalaki ng pondo ng langis dyan. Nga, malaki pa sa Saudi Arabia, sa Middle East. So, kailangan nila talagang gawin yun. Not because binabaha sila ng pulburon. Kasi lang naman yung kaya naman nilang, ang gagaling nila meron nga silang DEA, na kung saan nga sila kung makikita mo nga, pinapasabog pa nila sa dagat yung mga barko na nagdadala ng pinagbaba yung mga droga, no? Tingnan mo, ito na lang ang isang halimbawa. Kung galit sila sa isang presidente na tumatangkilik sa pinagbabawa sa droga, sa cocaine, napakalawak ng intelligence ng Amerika. Mas sa lahat ng bansa, may mga nakadeploy na mga CIA agent yung mga yan. Halimbawa sa Pilipinas, may mga CIA dyan. Kung galit sila sa adik, imposibleng hindi nila alam na itong ating presidente ay nagpupulburon. Pero bakit? Kakampi nila si Bongbong Marcos. Mas grabe nga ito mismo, presidente yung inaakusahan na gumagamit ng cocaine. Pero bakit hindi nila ginagalaw ito si Bongbong Marcos at suportado pa nila? Kasi nga, kung titingnan mo yung si Maduro at si Bongbong Marcos, si Maduro kalaban ng Amerika, kakampi ng China at ng Russia. Si Bongbong Marcos, kaya nakita niyo yung kalabanin ni Bongbong Marcos yung China, kung magsalita ang lakas-lakas ng loob. Di ba? So ngayon, yung naratibo ng Amerika na kaya nila kinuha yung si Maduro dahil wanted sa kanila dahil sa
narco-terrorism, mga bla bla bla. Of course, gawa-gawa nila. Kahit naman na pwede mong sabihin na kahit sino, pwede mong anuhin doon sa bansa mo kung gustuhin mo. Ang problema lang kung makukuha mo. Kaya lang, itong Amerika kasi, kaya kang kuhanin. Ginawa na nila yan kay Manuel Noriega doon sa Panama. Drugs din ang kanilang Iisa kasi ang Amerika kasi, sabi ko nga sa inyo, pagdating sa foreign policy, lalong-lalo na kung interest nila ay yung sa military interest nila, yung kung halimbawa langis o yung mga teritoryo, mas nananaig sa kanila yung Pentagon, yung presidente parang hindi rin masyadong nasusunod. Kumbaga, siyempre na-impluwensya nila yung presidente pagdating sa labas ng kanilang bansa, like ngayon, isipin mo kung galit ka sa droga, bakit yung inuna mo yung Venezuela, ba't hindi mo inuna yung Mexico, hindi mo inuna yung Colombia, diba? At sigurado naman alam mo na yung aming presidente rito ay sigurado kung alam mo kung anong klaseng presidente itong aming presidente. Pero bakit wala kang sinasabi? Kasi nga, yung interest nyo sa Pilipinas, nakuha nyo. So, sinasabi ko dito, ang Amerika, kung kahit walang yung presidente ng isang bansa, pag nakukuha nila yung interest nila, sinusuportahan nila. Pero kahit mabait yung presidente mo at hindi nila nakukuha, halimbawa katulad niya, si Bongbong Marcos, kung umayaw siya dyan sa EDCA site na yan at dagdagan at umayaw, sa tingin nyo hindi pa matatanggal si Bongbong. Tanggal na si Bongbong Marcos. Kaya nga sabi ko nga kay Sara Duterte, sabihin mo lang na I support America, wala na, tanggal na si Bongbong Marcos Kapag halimbawa sinabi ni Sara Duterte, Mr. America, ako'y magpapaaso na sa inyo, tanggal na si Bongbong Marcos. Kasi nga kaya lang hindi natatanggal ito si Bongbong Marcos, at kaya yung mga sundalo natin ay di ba, panawagan tayo ng panawagan, bakit di kayo kumikibo? Anong isinasagot nila? Professional daw sila. Tapos anong issue nila? South China Sea, West Philippine Sea. Pilit nilang inaaway yung China kasi nga, yun yung gusto ng Amerika. So talagang malabo na yung mga sundalo na yan. Hindi naman siguro lahat, pero siyempre yung mga namumuno dyan, ay mga pro-America yung mga yan. Kaya nga, mas inuuna pa nilang makipag-away doon sa West Philippine Sea kaysa dito sa mga magnanakaw na bilyon-bilyon, daang bilyon ang ninanakaw at nagkakamatay ang mga Pilipino pag may baha, namamatay sa gutom, walang trabaho dahil sa pagnanakaw, pero hindi sila kumikibo. Ginagamit ngayon itong administrasyon na itong Amerika para manatili sila sa kapangyarihan. Kung titingnan mo, sabi ko nga sa inyo, tingnan mo si Maduro, tingnan mo si Bongbong Marcos. Anong naratibo ng Amerika? Kaya nila kinuha si Maduro dahil sa drugs. Ayaw nila ng drugs, parang ganon. Di okay lang kung ganon ang katwiran nila, di ba? Okay lang yun kung yun totoo yun. Pero bakit itong Pilipinas, sinusuportahan mo ang isang gobyerno na bukod sa korap ay may issue ng droga? Bakit? Kasi nga, yung interest ng Amerika,
nakuha nila dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya hindi nila gagalawin ito si Bongbong Marcos. Pero si Maduro kasi, may issue ng drugs. Tapos, ang pinakamasakit nito, nakakampi ito sa China at sa Russia. At yung langis na yan, ay yun yung interest ng Amerika. Hindi drugs ang issue ng Amerika dyan. Ginamit lang nilang alibi yun. Kasi pwede mo na makikita mo nga, sabi ni Trump, sila raw magpapatakbo ng Venezuela. Tapos yung Chevron na alam mo agad na lang isang target nila doon. Ano ba? Yung sinasabi ko na pag kinontra mo ang Amerika, dalawa gagawin sa inyan. Gugutumin ka. Kapag halimbawa, katulad ni Maduro, isinanksyon yung bansang Venezuela, nagutom yung mga tao, bumagsak yung ekonomiya nila eh. Kaya lang, ang problema kay Maduro, wala siyang pakialam doon sa mga tao niyang nagugutom. So, nakita ng Amerika na kung isasanksyon lang nila ito, hindi nila mapapasunod itong si Maduro. So, anong ginawa nila? Yung second option nila, either giyerahin ka or takutin ka. Ayan, yun yung ginawa nila kay Maduro. Hindi pa ba panggigera yung ginawa nila? So, ang gobyerno kasi ng Amerika, pansinin nyo, hindi sila papayag na maghirap yung kanilang mamamayan. Tandaan nyo, ulitin ko, napakabait nila sa kanilang mamamayan. Kaya lang ang problema kasi, yung kanilang resources ay paubos na rin. Saan nila kukuhanin ngayon? Yung kukuhanin nila ngayon sa mga ibang bansa, sa karating bansa. Hindi naman nila basta-basta makukuha yun na para ka lang bumibili sa tindahan. So ang ginagawa nila, ginugutom nila yung bansa, tinatakot nila ngayon kung nagugutom na, tatakotin nila ngayon, hanggang sa sumunod yung presidente doon sa kagustuhan nung bansang Amerika. Pumalag si Maduro. Hindi papayag ang Amerika na yung langis ng Venezuela ay pakinabangan ng China at Russia kasi kalaban ng Amerika yan eh. Di ba? Sa Pilipinas, kung hindi pumayag si Bongbong Marcos sa EDCA, tanggal na yan. Tanggal na yan. Kaya nga sabi ko, mahirapan tayong hindi bababa at kaya nga ang lakas-lakas na. Matagal ko na nga sinasabi nung una pa, na kaya malakas ang loob ng mga iyon na magnakaw. Dahil nasa likod nila yung Amerika. Nasa likod nila yung Amerika. Yun ang totoo nun. Kaya yung mga sundalo, wala kayong maasahan dyan. Not unless, merong talagang maging adventurerong mga sundalo dyan. Pero kung yung katulad nila Browner, hindi yan babalik. Hindi niya uunahin yung taong bayan. Kasi nakakilig. Kaya nga, pansinin mo si Browner, puro West Philippines yung binabanggit niya. Pinaghahanda na raw, world class na raw yung kanilang sundalo. Pero ang problema natin, yung nakawan. Kaya malabo yan kahit ano sabihin nyo kay Browner. Hindi yan, not unless yung taong bayan na talaga ang or baka nga sa eleksyon pakailaman pa ng Amerika yung eleksyon natin Kasi nga, kung papansin ninyo, laging ang sinasabi nitong mga na ito, ang mga Duterte daw ay pro-China. Sinira na lang sinira ito si Sara Duterte sa mata ng Amerika. Yun yung dahilan nila, kaya lagi nilang isinisingit. Pro-China ka, pro-China kayo, pro-China kayo. Kasi nga, kailangan nilang gawin yun para yung Amerika, ang suportahan nila ay ito si Bongbong Marcos. Ayaw ng mga Amerikano kay Bongbong Marcos. Wala lang silang magawa.
Alam ng Amerikang magnanakaw ang mga Marcos. Nagkakaso pa nga doon yan di ba? Imposibleng hindi nila alam po ano itong mga Marcos, pero bakit sinusuportahan nila? Kasi nakukuha nila yung interest ng yung Amerika, nakukuha nila yung interest nila sa Pilipinas. So kung in short, ang Amerika, hindi sila talaga tumitingin sa mabuti o masama. Ang lagi nilang tinitingnan, ano ba ang mapapakinabangan ko ba ito o hindi. Kahit masama kang presidente, kapag papakinabangan ka ng Amerika, susuportahan ka niya. Yun lang. At tingnan natin kung anong gagawin nito nung Venezuela. Ako, sa akin, okay lang yung nangyari kay Maduro. No? Wala naman akong problema doon. Kaya lang ang sinasabi ko, ang ayaw ko lang, yung naratibo kasi ng Amerika na kaya nila kinuha si Maduro dahil sa problema sa droga. Hindi ako naniniwala doon. Kaya nila kinuha si Maduro dahil yung interest nila doon sa Venezuela, hindi nila mapasunod si Maduro. Dito sa Pilipinas, halos kung droga ang pag-uusapan, ano ba si Bongbong Marcos? Kaya lang si Bongbong Marcos, hindi pa siya inuutusan ng Amerika, sumusunod na siya. Yun ang totoo nun.